Good day everyone. Ako nga pala si Andrea Garcia and today tuturuan ko kayo paano gumamit ng if-else statement. But before that, ano nga ba ang if-else statement? Ang if-else statement ay isang paraan sa programming para mapag-decide ang isang program based sa isang condition. Example, ang program ay mag-a-ask ng about your age. Then, if you enter age 18 above, ang lalabas is adult. Then, if you enter 18 below, ang lalabas is underage. Ganun gumagana ang if-else statement sa programming. So, let's start the code. First, lagay tayong library. So guys, itong using namespace is para makagamit tayo ng cout at cin mamaya sa ating code. Okay, next, dito naman tayo sa starting point ng ating code. Open and close parentheses, then curly braces. Ito guys, itong string name is para makagamit tayo ng words like names or anong mapagtipan natin ilagay mamaya. Basta words. Then itong int is for whole numbers lang siya guys. So, dito na magagamit yung using namespace. Ayan yung sinasabi kong para magamit natin, which is yung cout. Para magamit natin, maglalagay tayo ng using namespace, then cout. So, ito yung magagamit natin pag naglagay tayo ng using namespace. Pag naglagay tayo nito is magagamit natin to. So, greater than symbol, then, comma, then, lagay natin, enter email. Then, semicolon. And, kaya naglagay ako ng string name para pag nag-ask siya, is malalagay natin yung name natin at kung gaano man kahaba yan. Then, next natin is yung greater, ito pala less than pala to. Okay. Ito greater than. Then next is name. Yan. Then next ulit, which is yung age na. Less than symbol, comma, then enter yung age. Then semicolon. Ulit-ulit lang siya. Katulad ng ginawa natin dito sa name. Then enter. Cin. Greater than symbol. Then age. Dito naman, nasa sa inyo kung paano nyo, kung maglalagay pa kayo ng greetings, pero ako maglalagay ako. So, ang lalagay natin is hello. Then, less than ulit. Then, name. Less than ulit. Then, lagyan na ng exclamation point para greetings na greetings ang datingan. Then, less than ulit. Then, endline. Itong endline naman na to is para hindi sila magdikit-dikit pag nirun natin yung code. So, dito
So, start na tayo dito sa if, then open and close parentheses, then age, then less than, ay, less than, then equals, then nasa sa inyo kung anong edad yung ilalagay nyo, but sa akin is 18, then curly braces, enter natin para mag, ano siya sa baba. Then, dito na ulit yung CR. Yan. Pag nilagay nyo 18, ito yung lalabas. And, ayun yung lalabas pag nag-enter ka ng 18 above. Then ito, dito tayo maglalagay sa tabi ng curly braces ng else. Then curly braces ulit. Then enter. Huwag niyong kakalimutan yung mga curly braces, guys, kasi hindi siya magra-run agad. Kaka-error tayo. And start natin dito. If you enter naman 18 below, ito ang lalabas. Ayan. Ayan. So, dito, enter na natin. Then, return 0. Ito yung parang ito yung sign natin na tapos na tayo sa code. So, run na natin. So, run na natin. Ayan. Ayan yung lalabas, guys. So, lagay natin is yung nickname ko, AJ. Then, yung age natin. Ayan. Ayan na siya. So, yun lang. Ganun gumagana ang if-else statement sa program. So, maraming salamat. Maraming salamat sa pakikinig at sa inyong oras. Maraming salamat.